Bones! For today's video ay papakita ko sa inyo kung paano ko ginugroom si Yuki. Meron naman siyang groomer dun sa Cavite, dun siya dinadala ni Mamita Myla niya. Pero sobrang galing nila kasi napapahabol nila sa Yuki. Kasi yung first groom ni Yuki, yung experience niya, nasugatan siya sa ilong. Kaya pag may nakikita siyang gunting o kaya mga shear, yung mga razor, galit na yan, tapos magwawala na yan. So, dahil dun, kailangan, sinaga ko talaga siyang hindi matakot na magpag-groom. So, dati nangangagat-ngagat na yun, dalawa kami ni mami nagugupit siya. Pero ngayon bumait na siya kasi nagkaroon na ulit siya ng tiwala sa nag-groom sa kanya, sa akin, na hindi siya masasaktan. So, ayan, ito na nga. Mapurol na kasi yung gunting ko dito, kaya inuunti-unti kong gupitin. Kasi hindi ko makita yung razor. Ewan ko ba kung saan ba napunta yung razor. So, ayan, ginugupit ko lang para magpantay. Kasi nga summer na dito sa Pilipinas, sobrang init na talaga. At saka sobrang bilis ng mahaba ng buhok ni Yuki. Pag Shih Tzu talaga, sobrang bilis humaba ng buhok. Parang kakagroom lang ni Yuki nung mga ilang buwan eh. Mga siguro bandang April. Tapos ay sobrang haba na talaga, sinihingal-hingal na siya. Kaya nagdesisyonan ko na talaga, nagupitan ko na lang siya. Kasi nga, yun nga, sa Cavite yung groomer niya. Tapos dito naman sa amin, galit siya dun sa groomer na yun. Kasi nga, yun yung nakasakit sa kanya. Kaya hindi ko rin siya madala dun. So ayan, gupit-gupit lang ako dito sa bandang mukha niya. So gusto ko kasi yung mukha niya, yung parang malaki pa din, yung parang bear cut. Pero kasi nga, dahil mainit, ang gusto kong gayahin sana, yung nakikita ko sa mga Shih Tzu ni siyang pooches. Yung parang kalbo yung tiyan, tas mabalbon yung paa. So, yun yung inspo natin for today's cut. Kaso, sana magaya natin. Di ko alam kung kakayanin ng powers ko. So, yun lang. Tapos, naalala ko pa, nung nagpunta kami dati sa Pet Express, sa sobrang galit ni Yuki, kasi nga takot talaga siya. Talagang nininervo siya pag ginugroom siya. 3 na yung sa Pet Express, sa Mega Mall. 3 na yung humawak sa kanya. Plus, ako, pumasok na ako sa loob. Kasi nga, hindi talaga nila matame si Yuki. Sobrang nagwawala siya. Eh, syempre, pag ganun yung aso, talagang, kawawa din yung groomer. Tsaka, nakakagat na din si Yuki. Kasi, marami na ako nadalhan na talaga na groomer na nakagat ni Yuki. Kasi nga, yung unang-una talaga niyang experience sa pag-groom, nagdugo yung kuko niya. Sinabi ko kasi wag nang gupitin. Nagupit pa din. Tapos, yung sa ilong niya, di ba, ginugupit yung sa bandang nose. Na nadali ng, di ko alam kung razor yun, nakita ko na lang mayroon na siyang sugat sa may bandang ilong. Kaya dati pag ginugupit ko yung bandang mukha niya, nagwawala na siya kahit ako, kaya naambahan niya akong kagatin. Tapos sabi ni mami, dalawa na kami na nagugupit. Ang dami ko nang ginawa, nilagyan ko na siya sa loob ng eco bag para nasa loob siya, tapos nagwawala pa din siya. Tapos binila na rin siya ng mga mamita niya nung yung nakabitin, yung parang kulay blue na na may hook para ilalagay dun, para mag-groom lang talaga siya. Talagang nagwawala talaga siya. Lalong-lalo na yung kuko, grabe. Parang mamamatay na yun.